Dahil naman sa nakikita ni Mifune, nababahala niyang natanong kung ano ang nangyayari. At dahil sa biglang paglapit ni Drago, pinagsabihan naman siya ni Setsu na huwag munang lumapit at maghintay kaya natanong niya naman ito kung bakit. Habang papalapit ay sinagot naman ito ni Setsu na baka ito ay isang ancient na patibong. Sinuri naman nila ang paligid at kanilang napansin na walang kahit anong bakas ng patibong ang na-activate sa dungeon kaya naisip ni Setsu na marahil ito ay dahil sa isang item na mayroong dark magic. Naalala din ito na ito ay kapareho sa item na nakuha ng kanyang kaibigan sa black market sa nakaraan niyang buhay, kaya naisip niya na maaari na hindi ito ginamit ni Yuha sa sarili niyang kagustuhan at ito ay kagagawa ng ibang tao. Agad namang ipinalabas ni Setsu ang kanyang mana blade at nagsabi na ang magic circle na ito ay maaaring masira gamit ng isang magic weapon. Agad naman siyang napalingon kay Drago at nasabi na ito ay iwan niya na lang sa kanya, na kanya namang pinasang-ayunan. Kaagad namang nag-cast si Setsu ng kanyang spell, kung saan makikita natin habang angat-angat nito ang kanyang sandata ay may dinagdag siya ditong kapangyarihan. Pagkatapos nito ay kaagad din niyang sinaksak ang magic circle na nasa lupa, na siyang naging dahilan kung bakit ito nawala at si Yuha ay kaagad na nakawala sa kanyang sumpa. Kaagad namang natumba si Yuha sa bisig ni Setsu. At habang siya ay nakasandal sa kanya at patuloy na walang malay ay napapasabi naman siya na hindi niya pwedeng hayaan na makapagpatuloy si Setsu. Kaya natanong naman ito sa kanyang isipan kung ano ang ibig nitong sabihin. Napansin naman ni Setsu ang hikaw na suot ni Yuha na nagpapalabas ng masamang kapangyarihan kaya napagtanto niya na ang mahika ay dito nanggagaling. Nang bigla namang nagtatakang nasabi ni Mifune na ito ay nangyari lamang dahil si Yuha ay hindi nag-iingat at natanong kung ano ngayon ang mangyayari sa kanya. Nasinagot naman ni Setsu habang daladala si Yuha sa kanyang likod na hindi niya pa ito alam pero sa ngayon ay kinakailangan nilang mag-regroup sa ibang mga estudyante kaya iulat na lang nila ito sa kanilang propesor pagkatapos. Naisip naman ni Setsu na ang insidenteng ito ay nangyari ng hindi natural, kaya paniguradong mayroon itong kinalaman sa mga apostol. Nasabi naman ni Drago na mayroon siyang maraming katanungan pero kinakailangan muna nilang lumabas sa lugar na ito, kaya natanong ni Setsu kung pwede bang gamitin ni Mifune ang kanyang bracelet para makabalik. Naagad niya namang sinunod kaya sinubukan niyang pindutin ang kanyang bracelet. Subalit gaya ng kanyang inaasahan, ito pa rin ay hindi gumagana kaya natanong niya kung ang propesor ba nilang si Giovanni ay nagbigay ng hindi gumaganang bagay sa kanila. Sinubukan namang pindutin ni Setsu ang bracelet na nasa braso ni Yuha para tingnan kung ito ay gumagana. Ngunit kagaya lang din ng kay Mifune, ito ay hindi umepekto. Kaya pag-alit na nasabi ni Mifune na ito ay hindi rin gumagana. At dahil sa masamang nararamdaman ni Drago, nasabi naman ito kay Setsu na kinakailangan nilang magpatuloy. Nang bigla na lang na muling yumanig ang lupa sa malakas na lindol at nasira ang kisame kaya kaagad na napasabi si Mifune na kinakailangan nilang kaagad na umalis dito. Pasigaw naman na nasabi ni Drago na silang lahat ay tumakbo. Naagad naman nilang ginawa kaya makikita natin ang kanilang mabilis na pagtakbo sa pasilyo habang sinusuntok ni Drago ang mga nahuhulog na mga bato galing sa kisame. Habang patuloy na tumatakbo, nababahala namang naisip ni Mifune kung ano ang nagaganap. Nang bigla namang nahulog ang maraming bato sa kanyang harapan kaya siya ay napahinto dahil wala na siyang may mapupuntahan. Subalit kaagad namang bumalik sa kanya si Drago at kaagad din na sinuntok ang nakasalansan na mga bato habang nagsasabi na si Mifune ay magmadali. Ngunit napalingon naman sa kanila si Setsu at napasabi na mukhang sila ay nagawang makulong ngayon sa loob. Ito ay dahil ang kanilang daanan ay tuluyan ng naharang ng mga bato. Kaya sa halip na gumamit sila ng lakas ay mas mabuti kung maghanap na lang sila ng ligtas na madadaanan. Lumipat naman tayo sa itaas ng dungeon habang makikita natin si Layla na nagtatawag sa paligid kung mayroon bang tao dito. Na siya namang may kaagad na sumagot kaya napaturo si Layla sa direksyon nito. Agad naman nilang naabot ang isang estudyante na nadaganan ng malalaking bato kaya napasabi si Layla na kailangan nilang magmadali para ito ay alisin. Di kalaunan ay nagawa naman nilang maalis ang mga bato, kaya kaagad nilang kinuha ang estudyante na naipit dito. Habang ginagamitan ng healing magic ni Layla ang estudyante ay napasabi naman siya na papagaanin niya ng konti ang kanyang nararamdaman gamit nito. Natanong naman ng kanyang kasama kung nasaan na ang iba, na sinagot naman ng nakahigang estudyante na mayroong pang isa ang natitira sa likod ng mga bato. At dahil sa kaganapan sa buong dungeon, napaisip naman si Layla na sana si Setsu at si Drago ay maayos lang.
Bumalik naman tayo sa ibabang palapag, kung saan makikita natin si Mifune na nakadikit sa mga bato habang nagsasabi na ito ay dapat hindi nangyari. Habang nakaupo si Drago ay napatanong naman siya kay Setsu kung wala ba siyang may magagawa gamit ng kanyang spell na charge bullet. Nasinagot naman niya na iniisip niya rin ito ngunit ang panganib ay napakataas dahil baka ito ay magdulot ng panibagong lindol. Nasabi naman ni Drago na basta maalis lang nila ang salansan ng mga bato, ito ay magiging maayos lang. Ngunit sinagot naman siya ni Setsu na ang hangin dito ay mas lalong humihina at sila din ay mas napapagod. Kaya nakayuko na lang na natanong ni Drago kung mayroon pa bang ibang paraan. Nakaagad namang sinagot ni Setsu ng mayroon. Subalit nasabi nito na kinakailangan nilang pumunta sa ikalaliman ng dungeon para ito ay gumana. Habang makikita naman natin na walang malay si Yuha, at habang si Mifune naman ay nawawala na sa sarili. Natanong ni Drago kung ito ba ay posible sa kanilang kondisyon. Nasabi naman ni Setsu na hindi niya pwedeng dalhin ang lahat kasama niya kaya susubukan niya itong mag-isa, kaya napatanong naman si Mifune kung papaano siyang napakakampante. Ito ay dahil kahit alam niya na si Setsu ay malakas pero mayroon pa ring mga mas malakas na mga halimaw ang naninirahan sa ibabang palapag, kaya kung siya ay hindi sigurado ay mas mabuti na lang na siya ay manatili. Habang angat-angat naman ni Setsu ang kanyang kamay. Nasabi niya na hindi siya nakakasigurado subalit ang sanhi ng mga paglindol ay marahil dahil sa paggising ng boss ng dungeon, at ito ay ang rason kung bakit hindi nila magawang makapag-teleport dahil ang mana ay pinakikialaman ng mas malakas pang kapangyarihan. Napasabi naman si Drago na ito ay kanyang inaasahan kay Setsu dahil siya ay maraming alam, na nagpapalabas ng nakakatawang mukha namang pinasang-ayunan ni Setsu at naisip na ito ay dahil siya ay pumapasok na sa mga dungeons noon pa. Nasabi naman ni Mifune na maghihintay siya ng magandang balita galing kay Setsu, na kanya namang sinagot na iwan na lang nila ito sa kanya, habang nasabi naman ni Drago na maglagay siya ng mga marka sa lugar na kanyang dinaanan kung sakali. Agad naman itong pinasang-ayunan ni Setsu at nasabi na silang lahat ay kanyang paniguradong sasagipin. Habang nagpapatuloy naman si Setsu pababa sa dungeon, naisip naman ito kung makakaya ba ng isang close combat magician ang boss na kayang magpalabas ng malaking epekto sa isang dungeon. Habang nakikipaglaban sa mga halimaw ay napaisip naman siya na kung siya ay mayroon lang sana ng elemento ng apoy at purification magic ay mabilis niyang mapupuksa ang mga undead. Dagdag pa nito habang sinisipa ang halimaw na ang isa sa kahinaan ng combat magician ay nagkukulang ito sa elemental attributes. Ito ay dahil karamihan sa mga ipinapalabas nilang spell ay mga direktang pag-atake lamang. Subalit habang napapatayo si Setsu sa kanyang mga napatay na mga undead, naisip nito na kahit papaano ay mayroon siyang nararamdaman na nagbabagang bagay sa kanyang kalooban. Pagkalipas ng ilang minuto, pumunta naman tayo sa pinakaikalaliman ng dungeon, kung saan makikita natin ang pagginaw ng paghinga ni Setsu. Bumalik naman tayo sa kanila ni Drago habang isa-isa niyang inaalis ang mga bato gamit ng kanyang kamay. Nang bigla na lang siyang tinawag ni Mifune. Nasabi naman nito na inaakala niya na ang pagkapanalo sa exchange match ng isang combat magician ay isang nagkataon lamang, ngunit siya ay nagkakamali dahil siya nga ay nandadaya sa buong oras na ito habang sila ay nagpapalakas ng kanilang mga katawan. Habang hawak-hawak nito ang kanyang papel ay nasabi naman nito na siya ay nagtataka kung sino kaya ang tunay na tanga. Sinagot naman siya ni Drago na huwag siyang kumilos ng nakakaawa dahil sila ay makakalabas dito ng nabubuhay. Nang bigla namang may sumigaw na pamilyar na boses, nagtatanong kung mayroon bang tao sa paligid, na siya namang umagaw sa atensyon ng dalawa. Kaagad namang napatingala at napasigaw ng napakalakas si Drago na sila ay nandito. Napansin naman ito ng kasama ni Layla kaya nasabi niya na mayroon siyang naririnig sa ilalim, habang napaisip naman si Layla na ito ay ang boses ni Drago. Habang nakadikit sa bato ay natanong niya naman kung siya ba ay nandito at kung kamusta si Setsu. Napasigaw namang sinagot ni Drago na silang lahat ay nandito at si Setsu naman ay naghahanap ng ibang daan palabas, kaya kaagad na inutusan ni Layla ang kanyang mga kasama para alisin ang mga salansan ng bato. Lumipat naman tayo sa huling palapag sa dungeon kung nasaan si Setsu habang napapansin nito ang pagbigat ng paligid. Kanya namang naisip na ito ay marahil ang puso ng dungeon. Nang bigla namang naagaw ang atensyon nito, ito ay dahil napapansin niya na ang ilaw sa isang lagusan na mayroong ilaw sa malayo ay ang daan palabas subalit ito ay hinaharangan ng isang barrier dahil sa paggising ng boss na halimaw ng dungeon. Dagdag pa nito habang hawak-hawak ang kanyang mana blade,
na kahit na napupuno ang paligid ng masamang enerhiya. Nakakapagtaka na ito ay walang laman kaya hindi nito pwedeng ibaba ang kanyang depensa. Subalit habang siya ay patuloy na nakatayo ay may makikita naman tayo sa kanyang tabi na nagliliwanag na mga mata sa dilim. Nang bigla na lang siya nitong inatake para siya ay agad nakagatin, na kanya namang labis na ikinabahala. Makikita naman natin dito ang pag-atake ng isang malaahas na halimaw na siyang sumira sa lupa dahil sa lakas nito. Ang ginawa naman nitong malakas na pagkagat ay nagawang mapuno ng usok ang paligid, subalit pagkalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang paglabas dito ni Setsu habang tumatalo ng paatras. Kung saan nang siya ay makalapag ay nag-slide siya sa lupa habang daladala ang kanyang sandata. Naisip naman ito habang nakatingin sa nilalang kung ano itong klaseng halimaw. Ito ay dahil ang halimaw ay kakaiba dahil siya ay mayroong dalawang ulo. Dito naman nagsisimula ang paghaharap ni Setsu laban sa undead na halimaw na napupuno ng masamang aura na tinatawag na double-headed hydra. Natanong naman ni Setsu kung ito ba ang pinagmula ng mga anomalya ng dungeon. Napansin din ito na ang katawan ng halimaw ay nalalagnas na at ito ay pinilit na buhayin ng isang tao. Kanya namang naalala na ang tanging nakakagawa lang nito ay ang tao na may hawak ng kapangyarihan ng Diyos ng kamatayan. Nang bigla naman nagbuga ng kulay berdeng usok ang Hydra na mayroong dalawang ulo, na ikinabahala naman ni Setsu. Kaya agad naman siyang napaatras habang napapatanong kung ang pag-atake ba nito ay isang lason. At dahil sa pagpuno ng lason na usok sa paligid, naisip ni Setsu na hindi niya pwedeng pahabain ang kanilang laban dahil mas magiging malala ang sitwasyon sa loob ng dungeon kung hindi niya ito matatalo. Agad naman siyang humigop ng hangin. At habang pinipigilan ang kanyang paghinga at angat-angat ang kanyang sandata ay nasabi nito na kung ganito ay kinakailangan niya itong tapusin kaagad. Agad naman siyang tumalo ng napakataas para magpakawala ng isang pag-atake sa halimaw, kung saan nagawa naman ito na matamaan ang noo ng Hydra. Ngunit ang ginawa nitong pag-atake ay hindi naman tumalab. Kaya nang siya ay makalapag sa lupa ay agad siyang tumakbo para umikot sa likod nito. Subalit agad namang ginamit ng Hydra ang kanyang buntot para siya ay kaagad napigilan. Ngunit dahil sa kanyang bilis ay nagawa niya naman itong maiwasan at kaagad lang na magpatuloy sa pagtakbo. Naalala naman nito na palagi niyang hinaharap ang halimaw na Hydra sa dati niyang buhay at ito ay hindi mamamatay hanggang ang lahat ng mga ulo nito ay hindi nasisira. Kaya habang siya ay tumatalon papunta sa halimaw ay naisip niya na kinakailangan niya itong mahati ng paisa-isa. At dahil hindi tumalab ang kanyang ginawang paunang pag-atake dahil sa makapal na bungo nito, naisip niya habang mabilis na tumatakbo sa katawan ng halimaw na puntiryahin ang malambot na parte ng kanyang katawan. Kaya nang siya ay makalapit ay kaagad naman siya na muling tumalon ng napakataas at inangat ang kanyang mana blade para umatake. Kung saan dahil sa ginawang napakalakas na pag-atake nito ay kaagad din itong nahiwa ang isang ulo ng Hydra. Nang bigla namang bumuga ng lason ng isang ulo nito papunta sa kanya. Kaya agad namang napaatras si Setsu at nag-slide sa lupa sa pagkabahala. Habang tinitingnan nito ang natamaan niyang damit, naisip niya na kung ito ay direktang tumama sa kanya ay marahil ito na ang kanyang naging katapusan. Nang bigla namang napalibutan ng kulay lilang aura ang naputol na leeg ng Hydra, na siyang unti-unting bumabalik sa dati. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang muling pagtubo pabalik ng kanyang isang ulo. Kaya napaisip si Setsu na ito ay masama dahil ito ay mayroong ring regeneration ability ng isang undead. Kaya ang tanging paraan na lang nito para manalo ay ang paghati sa dalawang ulo nito ng sabay. Muli naman siyang humigop ng malaking hangin habang napapaisip na ito ay madali niya sanang matatalo kung nagagawa nitong magamit ang long-range magic. Subalit napagdesisyonan niya na gamitin ang galaw na kanyang inensayo, kung saan habang hawak-hawak nito sa kabila niyang kamay ang kanyang mana blade ay sinusubukan pa nitong magpalabas pa ng isa sa kabila niyang kamay. Subalit hindi niya ito tuluyang makontrol kaya naiinis niyang naisip kung bakit hindi niya ito magawa. Nang bigla namang may nagtanong sa kanya kung sinusubukan na ba nitong gamitin ang two magic swords. Ito ay si Leonel na bigla na lang pumasok sa kanyang silid na may tuwang nagsasabi na ito ay nakakamangha para siya ay makapunta na sa ganitong level, dagdag pa nito na marahil ang katawan ni Setsu ay hindi pa nakakaya na sumabay sa imahe na nasa kanyang isipan. At habang ipinapalabas nito ang kanyang mana sa kanyang kamay, nasabi niya na inaabot ng 20 taon ang mga magagaling na close combat magician pagkatapos na makagraduate para dito,
at ang katawan ng isang estudyante ay hindi pa nade-develop at ang kanilang mana path ay mayroon pa ring harang kaya ang una nitong gawin ay mag-ensayo para kontrolin ang kanyang mana sa loob ng kanyang katawan. Naisip naman ni Setsu na kumpara sa isang long-range na magician, ang combat magician ay mas nakatali sa pagkontrol ng kanilang mana kasama ng kanilang katawan, kaya nasabi niya na ito ay kanyang naiintindihan. Naisip naman nito na kahit na nagawa na nitong maranasan ang katawan ng isang nasa hustong gulang ay hindi pa din siya makakaasa dito, at sa panahon ng kanyang pagpapagaling sa kanyang pagsasanay, nagawa nitong mas mapahusay pa ang kanyang pagkontrol. Subalit habang siya ngayon ay sumusugod sa kalaban niyang halimaw na mayroong dalawang ulo. Naisip niya na simula noong araw na iyon ay hindi niya pa itong totoong nasusubukan. Kaya kinakailangan nitong gawin ng maingat gamit muna ng isang espada kaya agad naman siyang nagpalabas ng isa sa kanyang kamay habang patuloy na sumusugod. Pagkalipas ng ilang sandali ay kaagad naman itong sinubukan na magpalabas sa kanyang kabilang kamay. Nang bigla naman siyang inatake ng Hydra para kagatin subalit nagawa niyang makailag dito at kaagad na magpalabas ng pag-counter, kung saan kaagad nitong hiniwa ang Hydra gamit ng kanyang mana blade. Ngunit hindi naman ito nakagawa ng malaking pinsala kaya naisip niya na kinakailangan niya pa ng maraming lakas. Nang bigla naman siyang nabahala dahil sa biglang pagsulpot ng buntot ng Hydra sa kanyang tabi habang siya ay nahuhulog. Agad naman siyang natamaan nito kaya siya ay kaagad na napatalsik. Ngunit bago pa man siya tumama sa isang pader ay nagawa nitong makaikot para makatayo dito. Habang siya ay nakadikit sa pader ay naisip naman niya na ito ay kanyang muling subukan subalit hindi ito nagpalabas ng espada. Kaya nababahala nitong nasabi na mukhang siya ay gumagamit ng maraming mana kesa sa kanyang inaasahan. Nang bigla naman siya na muling inatake ng Hydra ng kanilang lason ngunit agad namang nakatalon palayo si Setsu dito habang napapatanong kung ito ba ay epekto ng lason. Makikita naman natin ang kanyang pag-slide sa lupa sa harapan ng Hydra na mayroong dalawang ulo, kung saan naisip niya na hindi niya na magagawang tumagal pa sa laban. At habang nararamdaman niya na parang siya ay kinokontrol ng isang masamang elemento, nasabi niya na hindi siya maaaring mamatay dito. Kaya agad naman siyang tumakbo ng napakabilis habang nagsasabi na siya ay mayroon na lamang isang pagkakataon. Agad naman siya na muling humigop ng hangin at nagsabi sa kanyang sarili na mag-concentrate ng mabuti. Habang siya ay mabilis na tumatakbo papalayo sa Hydra, kaagad naman siyang muling inatake nito. Ngunit bago pa man siya maabot ng kanyang kalaban ay agad siyang tumalo ng napakataas, kung saan habang siya ay nasa ere ay makikita natin ngayon ang dalawang espada sa kanyang magkabilang kamay na nagawa niyang maipalabas. Na agad naman niyang ginamit para mabilis na mahiwa ang dalawang ulo ng Hydra ng maraming beses sa kanyang katawan. Agad naman siyang napalapag sa lupa at kaagad na napahinga dahil sa pagkawala ng lason sa paligid. Kung saan kasunod nito ay ang agad na pagkahiwa sa maraming piraso ng dalawang ulo ng Hydra habang si Setsu ay napapaluhod sa lupa dahil sa kanyang ginawang pag-atake. Pagkalipas ng ilang sandali habang siya ay nasa itaas ng bangkay nito, nasabi niya na kung magagawa niyang mahiwa ang ulo nito ng sabay ay hindi na nito magagawang mabuhay pang muli kahit pa na ito ay mayroong walang katulad na regeneration ability. Habang tinitingnan naman nito ang kanyang kamay na nanginginig, nasabi niya na ito ay hindi pa perpekto kaya kinakailangan pa nitong magpatuloy sa kanyang basic training para ito ay mapanatili. Nang bigla namang mayroong tao na pumalakpak sa pagkapanalo ni Setsu. Agad namang napalingon si Setsu at mukhang siya ay mayroon ng ideya tungkol dito. Habang naglalakad papalapit itong tao, nasabi naman niya na totoo nga na natalo nito si Leo gamit lamang ng isang pag-atake dahil natalo din ito ang kanyang gawa gamit lamang ng melee magic. Nang bigla namang nabanggit ni Setsu ang kanyang pangalan. Ito ay dahil ang lalaki na may kagagawa ng lahat ng masamang bagay ay walang iba kundi ang kanilang propesor na si Giovanni. Napasabi naman si Giovanni na nakakapagtaka na napakakalmado ni Setsu at mukhang inaasahan na niya na siya ay personal na pupunta dito. Sinagot naman ito ni Setsu na ito ay hindi unang beses na kanyang naranasan at dahil palaging mayroong posibilidad ng isang bagay na hindi inaasahan. Habang bumababa sa hagdan ay nasabi naman ni Giovanni na ang kapabilidad nito sa pakikipaglaban at ang kanyang isip ay kahanga-hanga. Ngunit tinanong lang siya ni Setsu ng dalawang bagay. May seryoso nitong unang natanong kung siya ba ay isang apostol. At ang ikalawa naman ay kung bakit niya dinadala ang mga bagay sa puntong ito. Subalit napangisi lang si Giovanni sa kanyang tinanong.
At pagkalipas ng ilang sandali ay sinagot niya ito na pagkatapos niyang masilayan ang kanyang pakikipaglaban sa exchange match ay mayroong sumagi sa kanyang isipan, ito ay gusto din ito ng isang undead na katawan at gawin itong isang puppet. Dagdag pa nito na ito ay kagaya ng kanyang estudyante na si Yuha, kung saan bigla namang natahimik si Setsu. Naalala naman nito ang naging kinalabasan ng ginawa ni Giovanni, kaya nasabi nito na ito pala ay kanyang pinlanong lahat. Napasabi naman si Giovanni na siya mismo ang may gusto na kumampi kaya siya ay kanyang naging gabay. Subalit wala naman siyang may inaasahan sa kanya. Dagdag pa nito na si Yuha ay gumagawa ng hindi inaasahang diskarte sa kanya at ito ay isa lamang istorbo, at hindi din ito nagtaka sa kanyang ibinigay na hikaw. Kaya dagdag pa ni Giovanni na siya dapat ay maging masaya na naging undead kahit na siya ay isang tanga. Dahil naman sa kanyang narinig, napapiga si Setsu ng kanyang kamao sa pagkainis at nasabi kay Giovanni na siya ay mag-ingat sa kanyang sinasabi. At may seryoso at labis na panggagalaiti namang dagdag nito na sisiguraduhin niya na babayaran nito ang kanyang kamaliang ginawa.